Hi guys, alam nyo nagdo-DoorDash ako ngayon. Pero hindi kasi lahat ng oras is nag-ano ako. Hindi lahat ng oras nakapag-deliver ako. Kaya alam mo parang bahay ko na tong kotse ko. Kasi pag walang order, natutulog ako dito. Lalong-lalo na ngayon, wala pang order. Kasi yung ginagawa namin, nag-aantay ako, lalong-lalo na, nag-aantay ako ng order, napasukan ako sa app. So kung wala pa pumasok sa akin, so yun yung time na nakahiga ako, natutulog. So nakapagpahinga naman, pero syempre, gamay pa akong kita. Kasi per delivery kami. So bali naka apat na deliver na ako. Yes, apat na deliver, 33 pa lang yung $33 pa lang yung nakita ko. So ganun. Alam niyo na minsan syempre nakakapagod din, pero laban lang tayo. Okay, ito na talaga yung buhay. Minsan alam nyo, nandadaya din tong DoorDash kasi alam nyo na pag delivery kasi minsan pag isa lang walang problema kasi yung bigayan is basic plus tips kung magbibigay ng tips. Pag dalawa na kasi yung order na yun, parang isa na lang yung basic na ibabayad ng basta nandadaya yung DoorDash minsan, pero sige na lang, wala kang magawa kasi nagtatrabaho ka lang. Ang oras dito is alas 8 na, so every day, Mondays to Thursday, hanggang 10 o'clock lang ako kasi syempre matutulog pa tayo kasi 5:30 umaga akong nagigising Tapos usually nag-start ako dyan mga 4:30 ganun, after coffee ko. Ay. Alam nyo, lalong lalo na pag malamig, nagdadala ako ng kumot or makapal yung jacket ko. Ngayon hindi na kasi malamig kasi magpa-summer na. Ganito lang yung buhay guys, nag-aantay ng delivery. Hindi po lalim no. Kasi yung DoorDash kasi sa app lang yan. Kagaya lang din yan sa sa Pilipinas na antayin mo na may pumasok. So pag wala papasok, di nakatambay ka. Ay. Pero okay man po. Nakakapera man din ako. Tsaka nakakatulong din siya sa mga bayarin ko. Ang dami kong bayarin. Sinasabi ko na guys, na pag makapag-Canada kayo, talagang matcha-challenge kayo dito na talaga kayo, na magtrabaho kasi ganito yung buhay dito Pero at least nakatulong ka sa pamilya mo, nababago yung buhay mo, yun yung maganda. Mamaya pagdating ko sa bahay, mag-aaral pa ako. Diyos ko, kapoy ang Canada. Di ka pwedeng magtrabaho dito, di ka pwedeng pumunta dito na tatamad ka tapos kukuha ka ng sasakyan. Alam nyo, yung kadalasan nito pag walang mga sasakyan, malaki yung naiipon nila kasi wala silang mortgage.
wala sila. Kasi sasakyan kasi included na yung insurance. Kaya pag kukuha ka ng sasakyan plus insurance, malaki talaga. Kaya kalahati halos ng sahod mo nasa sasakyan ako. Tapos tumutulong ka pa sa pamilya mo. So mas maganda na kung di mo kailangan yung sasakyan, huwag ka na lang kumuha. Minsan dito ako sa Walmart, sa parking area. Usually sa mga parking area ako sa mga malls. Kasi hindi nila alam yung monitor yung mga nakaparking. Kasi dito guys, may mga food chain na countable yung nagpa-park. So, hindi ako nagpa-park sa mga ganun kasi pag natutulog ako, makikita ako. Dito talaga ako sa mga talaga ako sa malalaking parking area para hindi nila nalalaman na nag-aantay lang ako ng order. So, ganito dito. Sige na, matulog muna ako guys. So pinapakita ko lang sa inyo yung sitwasyon na pag nagdi-deliver, ganito yung magiging buhay sa delivery. Natutulog yun sa sasakyan, nag-aantay. Kasi pag papasukan, kukunin agad yung order, ihahatid sa customer, tapos babalik na naman sa kung saan sila nag-aantay ng order. Ako kasi is bumabalik talaga ako kung saan ako nakapark. Minsan doon ako sa may Seafood City banda kasi kumbaga lumalapit ako sa mga may wifi kasi nagwa-wifi ako. Kasi ako, may mobile data naman ako. Pero syempre, nauubos siya pag syempre araw-araw ako nagdo-DoorDash, ginagamit ko siya. So, tapos Facebook, YouTube ginagamit ko. So, para hindi ko siya masyadong magamit, lumalapit ako dun sa mga nakakonek ako Walmart, nakakonek ako ng wifi para hindi na ako masyadong hindi ko magagastos yung wifi ko, yung mobile data ko. Kasi 64 gig lang kasi ako so 64 gigabytes for 1 month. Pag maubos yan, babayad na naman ako ng additional na mobile data, kaya tinitipid ko lang siya, ganun lang. So sige guys, bye bye. Matutulog muna ako, nantok na ako.